mga DDS, hirap na talaga kayo eh. Malabo nang makabalik yan mga bossing eh, no? Bakit ko ho nasabi? Tignan nyo na lang ho mga kababayan. Ang vice-presidente tatakbo sa pagka-presidente, no? Sino ang kanyang magiging kapartner? Meron akong mga naririnig sa 3 DDS. Yung kay Lenny, malabo na pong makapartner yun. Pangarap nila na makapartner po si Atty. Lenny Robredo, mga bossing. Pangarap po nila yun. Di ba? Kaya nga po, di ba, pumunta doon sa Naga, ang vice-presidente, nagpunta sa piyesta ng Naga ang vice-presidente at walang paalam na dumiretso sa bahay ng dating vice-presidente na si Atty. Lenny Robredo. Walang paalam, para walang tangge. No, tayo ba, maniniwala tayo? Na bisita lang yun, kung grabe nila bastusin si Robredo ho, mga kababayan, noong mga panahon na vice-presidente siya. Siyempre, hingi ng suporta, magtandem na tayo, pabagsakin natin si Bongbong Marcos. Kaso ayaw. At ayaw din ng mga kakamping. No? Siguro kung merong pinakaayaw na mga kakamping na makatandem, si Atty. Lenny Robredo, baka si Sara Duterte ho at ang mga Duterte, mga boss. 3, sino? Si Rastaman daw, busy nilos tayo, sabi ni Romeo Pokis. Si I Am Batman. Si I Am Batman naman, nagabala pa, salamat. Dapat pinangkape mo na lang yan, pero appreciate ko. No, wag na. Mga boss, eto ha. Kasi ibig sabihin, naka-on yung namin. Naka-on yung super sticker namin. Papa-off ko mamaya yan, no? Para hindi kayo makapagpadala ng mga ganyan super sticker. Pero na-appreciate ko po, mga kababayan. Imbis na ipadala nyo po sa amin, kagaya, yung pamangkin nyo, doon sa mga anak ninyo, di ba? Doon sa Pero, appreciate ko yan. I am Batman, okay? Pero papa-off ko na mamaya yan. Doon nyo na lang po ibigay sa mga magulang ninyo, imbis po sa amin, mga bossing. Okay lang po kami, no? At alam namin na nakasuporta po kayo sa amin. Game. Ngayon mga kababayan, sino? Robin Padilla. Di sino boboto sa kanila? Puro mga DDS lang din po. Robin at Sara, DDS. Magkulong sila doon. Di ba? Kung si Marcoleta naman, may boboto po ba nakakamping kay Marcoleta para maging vice-presidente? Malabo. Kung si Amy Marcos naman, mga bossing, ganun din. Walang loyalista na boboto kay Amy Marcos para sa pagka-vice-presidente. Malabo pong makauto yan. Di ba? So sa madaling salita po, nakakulong po sila na ang mga posibleng mga maging boto lang nila, mga DDS lang po. Ngayon, ito. Ang nakikita ho natin, mga boss chief sir, yung mga kapwa natin Pilipino na nasa kakamping side, no? Hindi man po lahat. Hindi man po lahat. Pero, mas lamang po yung nakikita ko na naa-appreciate nila si Pangulong Bongbong Marcos o yung gobyerno ngayon, mga bossing, no? Dito po, sa nakita ko, kay Atty. Carlo Ibanez, hindi ko po rerektahin na sasabihin na si Carlo Ibanez po ay kakamping. Not sure po ako, pero kumbaga, ang tingin ko lang po sa kanya, base sa pagkabasa ko sa kanya, nasa kakamping side siya. Di ba? Nasa kakamping side, mga bossing. So basically, talagang yung pula at pink, talagang nagjo-join force. Baka kung ano na naman isipin, mamaya mag-chat na naman sa akin si Checher. Uy, Mark, ano yung sinasabi mong gano'n? Ganyan lang, naglalaro ako ng daliri ko, ha? Baka kung yung kakamping side, nakikita nila at na-appreciate nila ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Tayo naman po, mga kababayan, dahil na-appreciate nila at nire-respeto at ginagalang nila, sinusuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos. At ito po yung mga side nila, kagaya nila Congresswoman De Lima, nilalabas po doon sa mga dating kaso nila, mga absuelto naman po. Di ba? Sila,
Kiko Pangilinan, sila Bam Aquino, mga bossing. Na-appreciate din natin yung kanilang paninindigan para sa Pilipinas. Ngayon, yari, yung mga DDS, 31 million naging boto ni Pangulong Bongbong Marcos nung huling eleksyon. Sabihin na natin, 11 million yung DDS doon. Sabihin na natin, mga bossing, baka exads, baka sobra-sobra yung numerong kinaltas ko. Pero, yun na lang po, 11 million. So, 20 milyones tayo na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kakamping, consistent po yan. Hindi nababawasan yan. Nung una, 2016, nasa 14 million sila. 14 million plus. Doon nga na ipanalo ni Atty. Leni Robredo versus kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? 14 million plus. Nung 2022 election, umangat sila. 15 million plus mga kababayan. Nakita po yan. Etong 2025 election, ilan po yung mga naging boto ng mga kakamping na mga nasa taas, na nasa top 5? 20 million po, mga bossing. Ngayon, 20 plus 20. 20 million pula, 20 million pink, 40 milyones. Yaan yung posible na maging boto. No? Kapag nagtandem yung Bongbong Marcos para sa vice-presidente at Leni Robredo para sa pagka-presidente. Tapos, at eto tingnan nyo, ulitin ko, hindi ako sigurado. Kung si Atty. Carlo Ibanez, humahanga po ako dyan mga bossing. Kung si Atty. Carlo Ibanez po ay kakamping, no? Baka mali po ako pag paumanel, no? Pero yan po yung nakikita ko. Na-appreciate po nila. Well, I have to say, medyo maganda ginagawa ng gobyerno to counter the effects of the Middle East crisis. Pero makita mo yung mga DDS, ano sinasabi? Lalo na Vice-Presidente, kulang ang kilos ni Bongbong Marcos. Magpadala na ng eroplano habang sinasalubong ng mga drone at ng mga missile. Di ba? Well, I have to say, medyo maganda ang ginagawa ng gobyerno to counter the effects of the Middle East crisis. May 5,000 pa ayuda sa tricycle drivers. Totoo yan. Kailan nangyari yon? Ito lang pong Marso 17, mga kababayan. Di ba? Merong subsidy sa mga jeep at doon sa mga pumapasada. May libreng sakay sa mga kababayan natin. Totoo din po yan, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, libre ang sakay. Tapos sa gabi naman, alas 5 hanggang alas 8 naman, yung libreng sakay. May 3,000 plus 2,000 para sa mga farmers at fisher folks, no? At may plano pa na bawasan ang excise tax sa fuel. These are not perfect solution, for sure, pero at least merong ginagawa, di ba? Yung mga DDS, kung alam mo kung mga makapagsalita, akala mo, alam na alam mo yung magiging solusyon nila Magpadala ng eroplano doon sa mga kababayan nating OFW. Putek, mamaya, Ito yung drone nung drone nung Iran, tapos pasalubong doon sa eroplano. Ayun, ubos ang ating mga kababayan. Tapos, alam niya sasabihin niyan, kasi si Bongbong Marcos nagpadala ng eroplano, alam niya naman na nagkakaroon ng digmaan doon sa Ganyan yan, mga bossing. Sabi ni Bravo Juliet Mike, Boss Mike, nakita mo na, post ni Aklang Roque, ano na naman yon? Patapos na sana tayo. O nga sis Escalera, shoutout sa... Tingnan lang natin yung post daw ni Roque. Humba. Ano ba pangalan? Harry Roque. Harry Roque. Meron na naman post. Malapit-lapit na ho kasi ito, mga bossing Parang Roque, parang palaboy na sa Vienna, hindi na siya maka-check-in sa hotel kung walang passport. Naku po. Nasaan ba? Ano ba post ni Roque? Ayan. Ito. Ito si Sir Top 1. Grabe talaga itong mga tatanga-tangang DDS. Sabi ni Sir Top 1, tatanga-tanga daw kayo mga DDS,
pilitin nating makalabas ang sitwasyon natin ngayon. Makalagpas, no? Kailangan itong mangyari para guminawa. Nari Roque, nagpapakalat na naman ang kasinungalingan mga tol. Tinikredit yung libreng sakay at pinalalabas na ito daw po kay Sara Duterte. Talaga nga naman, oh. Alam niyo ang libreng sakay ay programa po ng national government. Oh, Sama-sama sinabi, po, partikular. sinabi ni Roque na kay BP Sara daw ho yung libreng sakay. Langya si Roque talaga. Wala naman tayo magagawa dyan sa mga yan. No? Eh mukhang talagang